niya sa mga demonyo. Ang mga tao na malapit sa kanya for healing and deliverance, hindi po niya tinanggit, kundi ang bawat isa sa kanila ay nililihan niya, pinag-pray niya, and then kinasawa ng mga demons na kumikilos mo sa kanila. Ang aklat mo ng Marcos, ito yung kung saan yung text natin, ang Gospel of Mark is the same. Mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 16, we will see paulit-ulit, lalo na po sa chapter 1 pa lang, 4 stories of healing and deliverance ang kita natin. Chapter 2, kasi mga natin, chapter 2, another story about healing. Yung buong Gospel of Mark, huwag niyo po mas pagbabasahin mas kundi basahin po ninyo, pansilin po ninyo, compare to other scriptures. Kung ang Luke, maraming parables. Ang Gospel of Mark, maraming stories of healing and deliverance. Pansinin niyo po man yan, habang kayo buhay nagbabasa. For example, sa verse 21 to 28, after po ni Jesus na siya ay nabaptismuhan, and then umama siya, nagkarinig ng boses na siya, ang Diyos, minamahal siya ng Diyos, and then si John the Baptist ay nagkulungan, nag-start po si Jesus na mga mabuting balita. At siya ay pumasok sa Capernaum. Dumating siya sa Capernaum, pumasok siya sa isang sinagoga at nag-start siya mga mabuting balita. And then, sa kalagitnaan ng preaching, sa kalagitnaan ng teaching, merong isang tao na sinatihan ng masamang demonyo na bumawa. Nakakain. Ano? Tawagin mo na ito ba? Nakita ko ba ang mga yasin? Ano na Diyos? Nagwala ang demonyo na nasunod ng tao. Kinasa ni Jesus. Sunod na story, after po doon sa sinagoga, si Jesus at atin ng mga first disciples ay pumasok po doon, pumunta po doon sa bahay ni Simon Peter. And then, nalaman niya, sinabi sa kanya na yung mother-in-law ni Pedro ay nilalangan, matakas ang langan. Siguro magaling na natin, hindi siya magaling. Siguro huwag na nila na mamatay na mga tato. Kasi nakakasing langan. Hinabakan ni Jesus, nitayo, bumalik, nawala ang langan, nawala ang sakit. Kaya, nag-start na, kasabihan sila ng mother-in-law. On that same day, pagkalubog ng araw, maraming mga tao ang nakabalita na si Jesus ay nandun sa bahay ni Pedro, nagsilatingan sila. Pero dahil nila si Jesus, daladala nila ang mga tao may sakit, daladala nila ang mga nasabihan ng mga demonyo, daladala nila ang mga different kinds of people. So si Jesus, instead na magpahinga siya sa gabi niyo, nilabasan niya ang mga tao isa-isa, pinag-pray niya, isa-isa, binigyan niya ng kagalingan. At kinalaya ang mga tao sinasabihan ng masamang demonyo. After po niya, siya ay nag-continue pagka-umaga, pumunta na naman siya sa iba't ibang tao ng lupain, nangalas siya ng mabuting balita, same pa rin ang ginawa niya. Ngayon, dumating siya sa isang lugar, dumating siya sa Capernaum na kung saan, meron isang lalaki kaya okay ang lumapit sa kanya. Sabi ng kay Jesus, if you are willing, kung kalooban mo, kung nais mo, kaya mo akong pagawin. Lumapit itong kay Panginoon na ito, nag-bless siya. Bawat ang mga kay Panginoon lumapit sa mga tao kasi they are considered unclean. Pero itong Panginoon na ito na gusto niya ng kagalingan, lumapit siya kay Jesus, and then nag-iusap, Lord, na may mga lakot na kaya mo akong pagawin. Pero nasa iyo, if you are willing, you can be able. Hinabagan siya ni Jesus, at kay Panginoon ay wala kang gusto gumawa na tao. Kapag hinawakan mo sa kitongin, ikaw ay considered unclean. At meron po silang mga ritual in order to be clean again at mabalik sa society. Pero si Jesus, hinawakan niya itong kitongin na to, despite the traditions, despite the customs, despite the practices, hinawakan niya itong gawin kitongin na to, nilinis niya. Pagkahawag ni Jesus sa kitongin na to, naging malinis ang kitongin at siya po ay nagbibigay sa Diyos. Chapter 2, meron apat ng kaibigan. May nagadalas ng bed. Doon sa bed na doon yung isang tao na pag-amini ko, hindi makaganap, nakahinga na lang. Pero dahil na si Jesus, meron katating sa bahay ni Jesus, ang daming tao hindi sila nakasingit. Umakit sila sa bubong niya ng bahay ni Jesus, binutas sila yung bubong
Para saan? Para itong parang hindi ito ay magaling. Ito po yung ministry ni Jesus. Hindi lang siya nataran ng mga bumibalik. Hindi lang siya nag-preach and teach about the gospel of the kingdom of God. Kundi, meron kasamang healing and deliverance. Naiintindihan ko ba? Importante na tayo na nakakarinig ng mga pangalan sa Diyos. Why? Kasi sabi sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing the word. So, kailangan masahin mo natin, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng papangaral ng pulo kay Kristo. Faith comes from hearing the word. In order for our faith to grow, para sa ating pananampalataya ay bumago, kailangan natin makinig sa salita ng Diyos. Ang lahat ng mga nakikinig sa salita ng Diyos, masabi namin. Huwag kayo makikinig sa akin. Makinig kayo sa Diyos na nangusap sa inyo sa pamamagitan ng Diyos. Faith comes from hearing the word. Pero alam mo ba? Alam mo nga sa isip mo, naririnig mo ang salita ng Diyos, so nagkakaroon ka ng knowledge and nagkakaroon ka ng desire. Ayos yung personally mo. Kahit mga hirap at do it, I will obey. But there are times that no matter how much we hear the word of God, we still struggle to obey. Ang mga kahit nagaano ka pa nakikinig sa salita ng Diyos, kahit nagaano ka pa kami ang mga Bible studies, preaching, Sunday schools, or even a personal devotion na naririnig mo sinasabi ng Panginoon, still, meron tayong part na ang hirap sumunod. Sino may pamapalan sa labas ka ng Lord? Kahit na naririnig mo ang salita ng Lord, ang hirap mag-conform to the image of God. Sino? Itas mo yung kamay. Sino sa atin kahit na naririnig na natin ang salita ng Lord, talaga natin sa isip mo natin, pero ang hirap magpasakot kay Jesus. Sino? Pagbalagin mo ang lahat ng mga kumangin. What hinders our Christian growth and our faith is our need for healing and deliverance. Hindi po tayo pare-pareho ng areas of healing and deliverance. Meron po yung mga tao na sexually abused, they need healing sa aspect ng sexual abuse. Sa mga tao na nahulog sa pornography, they need healing and deliverance doon sa aspect ng pornography. Sa mga tao na abuso physically, verbally, they need healing and deliverance from the abuse ng verbally and physically. Nagsunod ba? Ang mga tao, kahit ang kasyanan na ay paulit-ulit pa rin yung hirap ng buhay, you need healing and deliverance from the spirit of poverty. Ang mga nakaintindi, sabi mo na amen. Sa mga tao, may problems sa pride, and because of their pride, they cannot obey. You need healing and deliverance in order for you to let go of that pride and submit to the Lord. We need healing. Why? Why do we need healing? How is it important? Paano ba mahalaga ang healing and deliverance sa buhay natin? Hindi sapat ang sa Lord. Natutunan tayo sa punto, alam natin ang salita ni Lord, pero ang hirap pa rin para sa atin magpasakot. Ang hirap pa rin para sa atin na sumunod. Tama ba ito? Hindi natin pinapaliit ang pag-ibig ng salita ng Diyos. Tama mo? Kasi even right now, the Lord is speaking to you and piercing your heart. Nagbibihin yung puso mo whenever you hear the word of the Lord. Tapos ang nangyayari, dahil tinamaan sa salita ng Diyos, nasasaktan na nahihirapan ka, and feeling mo wala kang kwenta. Tapos naisip mo kung nakakahiyan kay Lord. Meron mo sa ito ko yung naisip? Normal na mga kapatid. Pero hindi ka kasi mapunod sa next step. Kailangan mo ng healing and deliverance. But let's say po rin sa namin, Lord, this time, sa pamamagitan ng kapagalingan ng Diyos, kailangan mo ng maganda, ang kagalingan at deliverance mo sa Diyos.
nagagalit ka. Nagiging emotional ka. Tapos nagkakakalaan ka na. At dahil dyan, hindi mo na kaya magdamagin sa kanya. Dahil dyan, hindi mo na narinig ang salita. Our pain, our hurt, yung mga trauma mo natin, minsan yung pride na meron tayo, yung takot na nagbuhol sa mga puso mo natin, yun lahat ang nagre-prevent sa atin in order to accept and hear the will of God. At dahil po dyan, sa mga inner mo, sa mga pains and hurt and trauma, pride, fear, etc., you misunderstand the intention of God. Gusto mo rin yung lagi mo isipin? Gusto mo rin yung lagi babalik sa una? Gusto mo rin yung lagi may problema? Gusto mo rin yung lagi may bulong sa family? Gusto mo rin yung lagi magiging sira yung relationship namin sa isa't isa? Mga kapatid, because of your inner hurt, na hindi pa na-heal, na hindi ka pa na-deliver mula sa lahat ng mga yan, you are misunderstanding what God is doing at the moment. Hindi ka nakuha ni Lord na hilaman ka. Hindi ka nakuha ni Lord na sirahin ang pamilya mo. Hindi ka nakuha ni Lord na sira ang relationship. Hindi ka nakuha ni Lord na mamuhay ng mahirap. Pero dahil nga sa mga nararamdaman mo, dahil sa mga inner hurt na hindi ka natitil, you are misunderstanding God. Katulad mo rin ang taong na-possess with the evil spirit. Habang nag-preach si Jesus, may wala ang tinong yun. Hindi mo alam. Bakit? Kasi feeling ng mga taong ganito, puro ng inner hurt, kontra bigas yung word sa buhay nila. We think God does not care. We think He does not work for our good. We think that God is against us. Na gusto ni Lord na mag-suffer tayo, na naging-malungkot tayo, na makabuso tayo. And dahil dyan, tinitingnan natin at pinapakinggan natin sa sitaan ng Diyos sa pananaw ng inner hurt natin. Pag ganito po yan, kapag may mo tayong panahon, sino yung nakakapunta sa mga? Naranasan nyo naman siguro na tumuha sa mga, di ba? O imagine nyo, may mo tayong panahon, nakakita ko maayos. O anong example? Puro-puro ng luha. Gusto na yung picture na wala. Puro-puro ng luha yung mata mo. Sabihin mo na nakikita mo maayos yung nilalakad mo. Para ganito lang po yan. Hindi mo magiging okay ng isang araw. Emotionally, hindi mo magiging okay. And as concerns, kahit na meron ko siyang klase, alam ko siya nakatulad ako. Kasi alam niya, sa state of mind ko, at sa state ng itsura ko, kapag nagtatry ako, baka naman kayo na sa sabi ko. Wala na makikita eh. Basta-basta puro-puro na lunghayin ako. Ano makikita ko? Blur. Tama? When we still have inner hurt sa atin, when we are still in pain, when we hear the word of the Lord, and when we try to see what God is trying to show us, at tinitin na pinapakinggan natin ito sa mata at sa tenga na puro-puro ng inner hurt, hindi mo natin maintindihan. Simple lang ang sinasabi ni Lord, hindi mo daw maintindihan. Sa sinasabi ni Lord, mahal kita. Pero para sa'yo, Lord, di ko gets paano mo mahal. Di ko makita paano mo mahal. Naintindihan niyo ba? Yun yung reason kung bakit kailangan mo natin ng healing and deliverance. Kasi because of our inner hurt, because of what we are going through, lahat ng mga nakakaroon sa walang baka hanggang ngayon, it is preventing us to properly see and understand the word of God. Amen? 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 Pangalawa, we need healing and deliverance to serve God properly and faithfully. Kung katawan mo may sakit, physically ikaw ay may sakit, it will affect your service to the Lord. Masakit yung ulo, kaya hindi makapag-serve. Masakit yung baka, kasi hindi makapag-serve. Hindi na-atake ng hilan, kaya hindi makapag-serve. Ina-atake ng mga aso, kaya hindi makapag-serve. Masakit na ganito, masakit na ganito, masakit na ganyan. Huwag mo lang sakit. Dahil sa sakit, hindi makapag-serve. Tama ko ba? Nagiging dahilan ang sakit para hindi tayo makapag-serve na maayos yung Panginoon. Halimbawa ko si JR. Sa JR. Babanggitin na,
ba mo? Bigla ka ng matutuwa, kukuha ng lahat ng tao. Dumating sa, grabe ko ang tao ito sa JR eh. Nakakatawa ko wala ng tao ito sa JR. Pero after na tao rin na buong nakakakaya niya, makikita ka na doon ng sigilid, hindi na niya okay, kailangan may magbuhatan dadalhin doon sa gano'n sa hihingan, ito ko and then, samahan. Kasi mo ba? Dumating sa point, pataas na, kapag inaatake si JR, JR kinasultor. Ang mga tao na nakalaga kay JR kinasultor. Tama po? Ngayon, dahil sa paulit-ulit na atake, hindi po namamalay ni JR na para hindi siya atakin at pag-impose ng burden sa ibang mga tao, nililimit na niya ang mga. Kung dati tumatawag siya, ganyan mo. Ngayon, ganyan na lang. Kung dati nagtatawag siya, grabe siya. Kaya sa mga hindi lang cancer. Grabe po siya. Ngayon, nag-iba. Why? Because of our body health condition. Because our body is sick. Instead of bibigyan the best para ngayon, hindi na natin namamalayan. Lalilitahan na natin ang mabibigyan natin ng the best for them. Samahan mo ba kayo? Ako wala rin na problem ko, yung tama. Sinusyonan niya sa namin tama niya sa kitang ulo. Kaya kung narinig ko pag ni sa nila, may sakit na lang kami. Sakit na naman. Magkasama kami ng demon, yan ang sinasabi ko yung sarili. Totoo. Kasi paulit-ulit na lang eh. Nagiging dahilan na nagpukos ng inconvenience sa ministry. So yan po kasi ito. Sakit na kami sa physical, eh kung saan naman sakit sa mental, sa emotional, at sa spiritual. Kapag ang ating kaluluwa ay may sakit, it causes failure to understand God's intention. Nagkakasakit po ang ating kaluluwa kapag nagpapakipasok tayo sa mundo. Nagkakasakit ang ating kaluluwa kapag nagkakasala ko tayo sa mundo. At dahil ang ating kaluluwa ay may sakit, hindi natin maintindihan sa sabi ni Lord. Hindi natin mag-get yung intention, yung plan, yung will, yung purpose ni Lord. And we will just be doing what we want to do. Kasi ang ating kaluluwa may sakit. Naintindihan niyo ba? If our soul is sick, we fail to recognize what is right from wrong. Ang ating mga senses, lalo ko yung mga spiritual na senses mo natin, magiging manhid yan na hindi ka na magiging effective sa paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong iglesia. At kapag ang kaluluwa mo may sakit, o take note, sa lahat ng mga outdoors sa training ni Lord, kapag ang kaluluwa mo may sakit, you will fail to see the beauty of God's ministry and training for you. Hindi mo nakikita. Saan ako pinagkataon ko? Bakit kailangan mo mag-serve? Marami na sila kahit nila yan. May sakit sa kaluluwa na hindi nila nakikita ang halaga ng pag-ibig sa Diyos. And because of that, we need healing and deliverance to serve God properly and faithfully. Amen? Pangatlo, demons inside us torment us and those around us day and night. Katulad mo ang isang tanga. Dun sa Mark chapter 9, verse 40 to 29. Pero kung isang tanga na dinala po ang kanyang anak, mamaya na yung usual, dinala niya ang kanyang anak kay Jesus. Kasi itong anak niya po ay nasabihan ng isang spirito. Nagwawala mo ng nagbubulan pa lang, nagiginig yung pagkakalaw ng epilepsy. Tinatapon sa sarili sa apoy, tinatapon sa sarili sa tubig. Tormented by the evil spirit. Nasusunod na lagi. Kung hindi masusunod, maninunod. Magpupunan ka na, paglaban niya, pwede mamatay. Kasi mo ba, yung dyan na nasa kanya, may torment siya day and night. Yung bata ba, sinasabihan, hindi mo. Yung tatay niya, hindi mo magkakaroon ng trabaho ng ayos. Pagtatrabaho man siya, kailangan magtrabaho sa bagay. Sa lugar na kung saan kailangan niya makita yung anak niya, para mabantayan niya ang kanyang anak. Why? Tinatapon ko sa akin.
Yung takot, yung ingay, yung hindi na nila ang gagawin. Yes, yung ba? Demons torment us, not only us, but even those around us. People with powerful demons in their bodies do not have a happy, meaningful, and purposeful life. Kasi sabi ko bibigyan sa kanila. Because the demons torment emotionally and psychologically, walang magandang nangyayari. Yung buhay, parang buhay ng bulong-bulong ng supa. Walang peace sa puso ng taong sinasabihan or yung taong may demons sa kanyang kawan at ang taong kapamilya o yung taong paligid mo sa taong may demon. Walang peace sa puso, walang peace sa isip. Ang buhay ng tao ay parang ng fear. And then, yung term na nakupukot, alam niyo naman siguro yung sabihin, nakakasawin, parang there is something invisible na sumasakal sa'yo. Alam niyo po yung sinasabi ko din. Minsan dumadating na sila ng puto kasi yung tsaba na ang Pilipinos, ang tsaba na ang puto, ang tsaba ang mga atake. Nagiging negative na ang kaisipan mo, nagiging bulan ka na na hindi mo na nakikita ng tamang sa mali, and nagbubunuhan ka na, even sa faith mo. Mabuti ka talaga ng Diyos. Halimbawa po si Gina Lopez, nakakal niyo po kayo sinento sa GC? And then, yung ilan lang. Meron po akong sinento sa GC, sa group chat ng MSCC Family and even sa YA, tapos sa mga estudyante. Yung sinento po doon is yung testimony ko ni Gina Lopez. Ito po ang itulong siya as Catholic. So, may idea siya sa kusino ng Diyos. Pero, ang sabi ko niya, she hated God. Kinamumuhian niya ang Diyos. Bakit? Namatay ang kanyang nanay sa sakit habang early age, nung bata pa siya. And then, yung kapit-bahay nila ay naging stepmother niya. At every time na wala yung nanay niya, kasama sa week ng umuwi, every weekends na, Monday to Friday, binubugbog siya. Hindi siya pinapakain. Binubugbog siya physically. And then, hindi rin siya inanawa pagkakaroon ng abuse. So, merong abuse. Dahil sa sobrang kontrol ng kanyang stepmother at pagkakalap ng kanyang father, nung nasa legal age na siya na umalis ng bahay, uwas siya. Dumating sa point na doon siya, nanganak siya, and then nakakanap siya ng roommate, and then share house sila. Pero yung share house niya ay isang babae na pinaglasan siya. Nag-involve din siya sa homosexuality. And then, hindi pa ako nakapos doon, nag-involve din siya sa witchcraft. Kasi sa mga nagiging roommates niya, ay puro mga tutulang. So, siya din, bumili din siya ng mga books ng spells, ganyan. Nag-practice din siya ng witchcraft. Meron kaibigan na patuloy siya in-encourage na church namin, sama sa church namin, meron bilang sa church namin. Ayaw niya sumama. Kasi para sa kanya, hindi totoo ang Diyos. Galit siya sa Diyos. And then, yung abuse, hindi ko nag-stop sa kanyang stepmother. Sino man yung naging ka-share house niya, ay inaabuso siya. Naging ka-share house niya yung dati classmate niya, inabuso siya. Sinasaka siya, kinumaglo siya. Kung umalis siya, kumala siya, nag-share house siya sa kanang ng kaibigan, kinumaglo naman siya, and then dinakamat pa siya. Paulit-ulit yung sarili. Hanggang sa dahil sa sobrang loneliness niya, sa sobrang nasasaktan siya, gusto niya ng freedom, gusto niya ng relief, yung buhay niya ay sa kanyang promiscuous lifestyle. Ibig sabihin, mahilig siya makipag-sipig sa iba't-ibang mga tao, lalaki man o babae. Yun yung naging buhay niya, kahit na meron siyang anak. Dumating sa buhay na siya po ay church, and then tinatagnan niya si Jesus sa buhay niya. After multiple times na encourage na ng kaibigan, and then personally kinasal niya si Jesus, pero yung problema niya hindi natapos. Nag-Christian siya, pero yung buhay pa niya, hindi pa rin malaking sa abuse. Ang buhay niya ay paulit-ulit doon sa mahalay na lifestyle. Tapos, ito yung malala. Tapos siya sa leadership figure. Ibig sabihin, many people who is standing on a leadership position, hindi siya komportable. So, kahit na nag-church na siya at meron na siyang binibuild ng relationship kay Lord, hindi niya kaya
One day, through someone, pinarealize na niya Panginoon, nasa family pala. Yung lola niya na puso, ang nanay niya na puso. Siya din ay napuso. At ngayon, yung anak niya, ang target ng Diablo, ay lumaki ng abuso. Why am I saying this? We need healing and deliverance. Para ang Diablo, wala na po siyang hope sa atin. Mahirap yung buhay mo, paulit-ulit yung sakit, paulit-ulit ang laging ng pera. Kapatid, mga Diablo na yan. Humahawak sa'yo. At kailangan ng healing and deliverance kung mag-iwala. Palinibunan mo kami. Mahaba ko yung blessing ko ito kaya very big. Pangapa, we need healing and deliverance to get back the life Jesus intended for us to have. Kailangan natin ng healing and deliverance in order to have the confidence again. In order for us to have to get to restore your self-esteem, yung identity natin sa Panginoon. Kailangan natin ng healing and deliverance para ma-discover po natin yung God-given potential sa bawat isa. Kailangan natin ng healing and deliverance in order to join back to the society again. Katulad mo, Ketongin. Yung Ketongin, dahil sa balat niya, considered unclean. At dahil sa balat niya, hindi siya pwede tumira sa mga family. Hindi siya pwede tumira doon sa barangay. Kailangan doon siya sa labas sa siyudad. Away from the city, away from the people, away from community, mag-isa. Kung hindi mag-isa, kasama niya ang kanyang mga kakekoli. Ibang mga taong may keto, ang dapat niya kasama. Lonely. Walang kausap. Nararamdaman, buo na ng sakit. Outcasted, isolated, yung katawang nabubulong, hindi pa rin nararamdaman yung sakit. Yun po siya nakakitaw na. Inanak niya kapalang ganang ang balik sa paa, hindi niya nararamdaman. Dumo-dumo na pala ang pagpinagtaon niya, hindi niya nararamdaman yung sakit, at hindi niya nalilisan dahil sa infection. Yun po yung salitang Ketongin. Nararamdaman mo ba? In order for us to have our life back, magkaroon ng buhay ayon sa design ng Panginoon, ayon sa intention ng Panginoon, we need healing and deliverance. We need healing and deliverance para sa, kasi kung wala ang healing and deliverance, yung buhay natin, ang pamilya natin, ang future natin, wala. The thief comes to steal, kill, and to destroy. But Jesus has come to give us life to the fullest. Amen? Naparito si Jesus para ibigay sa atin ang buhay na sagana. Amen? Amen? You are leaders, mga Christian boy. Mayroon yung buhay ninyo, mga kapatid. Ang sitwasyon sa pamilya, mga kapatid. Why? Without healing and deliverance, hindi magiging buo ang family. Without healing and deliverance, hindi po tayo magkakaroon ng kinabukasan. Without healing and deliverance, hindi din po magiging buo ang aming pagkakaroon. Lastly, without healing and deliverance, our repetitive sin causes more harm than we can imagine. Kailangan natin, importante ang healing and deliverance para hindi na tayo paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan. Nagkasala ka, gagawin ka. Hindi na tayo kung hindi magkasala, pero nagkasala ka ulit. And then the cycle creates more and more. Halimbawa po, dati po, around 15 years ago, mga 15 years ago, meron po isang WTS student na isang lalaki na siya po ay half paralyzed. Talaga yung mga niya na, yung paa niya nakapasay na, and then maglalakad siya. Parang nakakatakot sa piling ko siya. Hindi po si Brother Roel yung nag-argue na yung isa pa talaga yung kiling ko. Ito parang,
nireveal ng Panginoon, kaya siya na-paralyze dahil sa kasalanan niya. Dahil sa kanyang sexual sin. Kaya instruct siya ng Panginoon na paralyze ang kanyang katawan. Ngayon, through healing ministry ni Reverend O, ng maraming blessings, ay puti-puti nilagay siya ng Panginoon. Nag-start na magalaman niya yung daliri niya, hanggang sa kaya na nag-stretch yung kanyang kamay, hanggang sa yung paa niya na nakapasay. Nakapasay na ganyan, ay puti-puti kaya na niyang iharap. Yung pagmamahal niya, puti-puti nagiging maayos. Ang posture niya, puti-puti nagiging maayos. Dumating na sa mundo na kaya na niyang magsulat, kung gamit mo ito kanyang palas. Grabe ko siya, no? Pero ano po ba? Hindi siya na-deliver tungkol sa spirit of sexual immorality. So, even though pinagawa siya ng konti, as nabihan niya siya, Lord, na do not sin any longer, may kasahan siya ulit. Again, sexual sin. At dahil siya, again, tasno, again, na-paralyze, hanggang sa, dahil hindi siya tumigil, pinatay siya. Without healing and deliverance, some sin cannot be stopped. Maganda ka kaya, and then hindi mo na inulit, praise the Lord. Pero, kapag meron kang kasalanan na ginagawa mo, nag-repent ka, at nagagawa mo pa rin ulit, kapatid, hindi lang repentance ang kailangan mo. Kailangan mo na ng healing and deliverance. Repentance plus healing and deliverance na ang kailangan. Naintindihan niyo ba? Kung ganon, how can we have healing and deliverance? Paano? How can we have? Next. How can we have healing and deliverance? When Jesus started preaching, sabi ni Jesus, the time has come, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Sabi ko niya sa English, masaya ko sa English, next slide please. The time has come, Jesus said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Ito, the time has come. Yung time, ano time? What kind of time? The Savior has come. The promised Messiah has come. The fulfillment of the promises has come. Jesus has come. Dumating na si Jesus. Nakarito na si Jesus. Amen? Walang pwede ang patutunan dyan kung wala ang si Jesus. Walang silbi ang worship service na to kung wala si Jesus. The time has come because Jesus has come on earth. Dumating na. And then ano sabi niya? The kingdom of God. Jesus himself is the incarnation of the kingdom of God. Siya ay dumating dito sa lupa bilang kaharian ng Diyos. Pinakita niya ang buhay na pagiging sa kaharian ng Diyos. Pinakita niya ang ibig ang buhay na sa citizen of the kingdom of God. Pero ito, has come near. Hindi ko sinabi, has come in you. Pero the difference pa. Dumating na si Jesus sa kapatid. At dumating si Jesus, malapit sa iyo. Pero, wala ka sa'yo. Naintindihan mo? Dumating na si Jesus. Nilapitan ka na ni Jesus. Tumabi na sa'yo si Jesus. Humarap kayo sa sa'yo si Jesus. Pero hindi ibig sabihin, nasa iyo si Jesus. So how can we have healing and deliverance? Jesus has to come in me. Si Jesus na nasa labas ko, si Jesus na siya dumating 2,000 years ago, si Jesus na hindi ko kasama ngayon, physically, Jesus, through the Holy Spirit, must come in me. Pwede ba tayo gawin? Kailangan nasa puso natin, nasa isip natin si Jesus. Why? Because Jesus is the good news. Jesus is the Savior. Jesus is the King. And Jesus must be welcomed and invited sa puso mo natin. Kailangan meron po tayong relationship with Jesus para masabi si Jesus ay nasa atin.
without Jesus. Nakikinig ka sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Pumupunta ka ng church, nag-aaral ng Sunday worship. Praise the Lord. Nag-aaral ka ng sacrificial ng Sunday school, mga Bible studies, college prayers, etc. Praise the Lord. Pero kapatid, walang silbi ang lahat ng yan kung walang relasyon kay Jesus. Just as there is no forgiveness, atonement, and salvation without Jesus, we need Jesus to be forgiven, washed, healed, delivered, and then to be transformed. Hindi sapat na kilala mo na merong Jesus. Kasi ang kailangan, meron kang relasyon kay Jesus. Amen ba? Pangalawa, sa sinabi mo ni Jesus, repent. Hindi mo sinabi ko, importante ang healing and deliverance. Kaya hindi ka mag-repent. Paano magkaroon ng healing and deliverance? Kailangan mo mag-repent. Kasi there is no healing and deliverance without clean up. Ginamit ko po yung term na clean up kasi pakilang ito lang yan. Few weeks ago, lalo ko sa pinadalas ko may mga isip na meron ko mga gawa yung mas malas ko alis yung pupunta dito. Yung bahay ko na kaya. Ang tuwid yung bahay. Kailangan ng walis, kailangan ng mat, kailangan ng agiwan, and then yung basura, yung kaalam, talagang lahat na may katapos sa makalat-alat. Kapag pumasok doon si missionary, sasabihin niya, hindi pa yung walis. Kung papasok ko sa bahay ko, nakaka-stress. At daming gamit. Yung lalahan ng pamating sa tabi. Yung sofa, lagi naman kumot-ulan ng mga gamit ng kapato. Gitaares, di ba stress, nakakalat ko sa isang sulo. Tapos yung siya namin, yung countertop, wala naman yung space para magbuto kasi puno ng mga gamit, nagbuto ng mga ano. Yung table namin, natawa yung mga naglilinis kasi kalahati ng dining table namin, puro-puro na po ng mga gamit. Na-stress na yung sobra. Pero after maglinis, nilabas ang mga basura, nagpunas, tinago ang mga dapat itanago, tinugi ang mga dapat itupay, lahat ng mga paglilinis niya ginawa. Alam niyo po ba? Nakakaginhawa. Repentance, important yan kasi yan yung proseso ng paglilinis mo sa buhay mo. Kailangan mo linisin ang mga basura na meron ka sa buhay mo. Ano yung mga basura yan? Yung kasalanan. Yung basura sa isip, basura sa puso, basura sa mga buhay. Kailangan mo malinis yan, kapatid. Sa maang paraan, acknowledge your sin as sin. Kung sinabi niyo na kasalanan, kasalanan yan. Huwag mo rin magpatuloy. Aminin mo, Lord, nagkasalanan mo. And then confess your sin one by one. And then, Lord, napapalin mo sa lahat ng kasalanan mo, Jesus, may may baby. Kapag hindi repentance yan. Saan kayo nakakita na maglilinis yan mo ng basura sa bahay ay isang walisa lang na ganyan na lilinis mo ba? Na? Hindi. Kapag may sulok yan, mabawal sa sulok sa ilalim. Ako? Kapag sulok yan na ganyan, lalabitan mo, awalisan mo yan. Mahaba mo ang proseso ng paglilinis. Ano ba? Pero yung repentance life natin, Lord, nakawalan mo sa lahat ng kasalanan mo. Sorry mo, Lord, sa lahat. Di ba nga, bago yung pagkiniyan ng mga tao, missionary ka sa happy birthday, thank you for everything, and also sorry for everything. What? Say mo ka, Lord, hindi mo sorry mo, hindi repentance sa tao mo. Ang repentance, alam mo kung ano yung kasalanan mo. And one by one, inaamin mo at kino-confess mo sa Diyos. Ang mga nakaintindig sabi ang amin. Kasi sabi ko sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. It means, repentance is a fruit a Christian must not neglect as much as the right fruit of the Holy. Pinapakita lang natin yung love, joy, peace, patience, kindness. Isa pa, joy,
ibigay ni Lord ng love. Meron po sa inyo bibili ng bago, sabihin natin, bagong salaset. Bumili ka ng bagong salaset na nandoon pa yung lumang salaset. Meron po sa inyo. Hello? Meron po bibili ng bagong gamit. Marami yung gamit. Di ba, normal sa atin, tatanggalin natin, tatabi natin, kinalabas natin yung luma. Saka natin ipapasok yung bago. Pero yung ginagawa mo kapatid, Lord, pwede mo na, pinapasok mo na, gusto mo yung pasok yung bago na hindi mo walang nilalak sa masura. Ano? Repent. Kasi yan yung pinaka-repentance, hindi mo masisimulan ang healing and deliverance. Lastly, worshiping. Bakit mo? Lastly, sabi ko ni Jesus, believe the good news. And sabi ko, sino ang good news? Sino ang good news? Sino ang mabuting balita? Ang mabuting balita na pinapalagi ko sa inyo ay hindi ako ano-ano kundi si Jesus. Ang mabuting balita na dumating ko sa atin ay si Jesus. Maniwala ko tayo ni Jesus. Believe that Jesus knows what He is doing. Believe Jesus works all things for good. Maniwala ka na si Jesus, minsan hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Maniwala ka na si Jesus, He is in control of your chaos. Siya ang nasa control. Kahit na yung buhay mo puno-puno ng bagyo, puno-puno ng problema, puno-puno ng kaguluhan, maniwala ka si Jesus, He is in control. Also, believe that Jesus is not disgusted by you. Nagkasala ka, paulit-ulit ka nag-episode. Sa harapan ng Diyos, hindi siya nag-ibig sa'yo. Hindi siya mapapagod sa'yo. Hindi siya magsasawa sa'yo. Rather, kung natama ka, nag-isip ka, nagkasala ka ulit, bumalik ka ulit kay Jesus. Ano man din ito ang handa pa ulit tagapin ng Panginoon as long as nagbabalik ka sa Kanya. Believing does not mean doing nothing. Believing means doing. To believe means obedience. So act upon the word of the Lord. Kung talaga naniwala ka, act upon the word of the Lord. Seek first God's kingdom and His righteousness. At lahat ng pinagpapray mo, lahat ng ninanais mo, hindi na sa aspeto pera, hindi na sa aspeto material, sa aspeto relasyon, sa aspeto pamilya, sa aspeto future, sa aspeto kinabukasan, at yung mga pinagpapray mo, the Lord will give it back to you. But we have to believe and act upon His word. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Kapatid, humihingi ka nga ba ng kaluhian? Are you asking the Lord for deliverance and healing? If you believe in the Lord, you will ask Him. Pero hindi ka na humihingi sa Diyos kasi hindi ka naniniwala. Pagdududa ka na. Nauna na yung pagdududa mo, nauna na yung nawalan mo ng bagong bagay. Kasi mahal sa'yo, humihingi ka na may wala na nangyayari. Kapag hindi pwede yung isa lang yung minsan ng paghingi, ask and pray until something happens. Ask until you receive. Hanapin mo hanggang sa matagpuan mo. Kung matong ka hanggang sa pagbusan mo ka. Declare in the name of Jesus. And bless all of you to respond to the good news of Jesus and live a transformed life in Jesus. May